withered ba? Tama ba? No? Ang, ang lalaking may paralisadong kamay sa Tagalog. No? Kung babasahin po natin sa medyo maliit yata yung na ano ko kasi kinaka-copy paste ay yung kinokopya ko na lang sa ano Bible ano ayan nalalakihan pa. Sige po basahin natin sa Marcos ang ating pong reference verse. Marcos chapter 3 verse 1 to 6. Ang sabi po diyan, muling pumasok si Jesus sa sinagoga, naratnan niya roon ang isang lalaking paralisado ang isang kamay. Pinagmasdan ng ilang taong naroroon kung pagagalingin ni Jesus ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga upang may maiparatang sila laban sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamay, halika rito. Pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Tiningnan ni Jesus ang mga taong nakapaligid sa kanya. Nagalit siya at nalungkot dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Pagkatapos, sinabi niya sa may sakit, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseyo at agad nakipagsabuatan sa mga tagasunod ni Herodes upang maipapatay si Jesus. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Dito po sa ating reference verse, no, isinalaysay po ni Apostol Marcos yung nangyari nung minsan na ang Panginoong Jesus ay nagpunta sa sinagoga kasama po ng kanyang mga alagad. Na kung saan binatikos siya ng mga tao at ng mga Pariseyo yung kanyang ginawa. No? Dahil ito daw ay ipinagbabawal ng kautusan dahil ito daw ay ginawa niya sa araw ng pamamahinga. No? Kung titignan po natin mga kapatid, yung sinasabi nilang araw ng pamamahinga, kung titignan natin, no, looking back po dun sa Book of Genesis, no? Kasi ito yung bang ika-7 araw, nagpahinga ang Diyos, no? Nung sa creation, nung ika-7 araw, siya po ay nagpahinga, no? Doon nila ipinapattern itong mga Hudyo, no? Na kung saan sa araw ng pamamahinga, katulad daw ng Diyos na walang ginagawa or pahinga lang, no? Pahinga, no? Ito yung sinasabi nila rito. At kung sisilipin din po natin ito pang isang verse sa Marcos chapter 2 verse 23 to 28 na isa rin na pagbabatikos ng mga Pariseyo kay Jesus, no, at sa kanyang mga alagad, no. Kung babasahin po natin dito sa Marcos chapter 2 verse 23 to 28, basahin po natin. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa triguhan. Habang sila'y naglalakad, ang mga alagad ay pumipitas ng trigo. Sinabi ng mga Pariseyo kay Jesus, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit yang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga. Sinagot naman sila ni Jesus, hindi po ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong panahong si Abiatar ang pinakapunong pari? Nang si David at ang kanyang mga kasamay nagutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. Ayon sa kautusan, ang mga pari lamang ang may karapatang kumain yon. Sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay Panginoon maging ng araw ng pamamahinga. Na kung titignan po natin dito mga kapatid, no, yung pagpuna o yung pagsita ng mga Pariseyo doon sa ginawa nila sa araw ng pamamahinga. Pero kung babasahin po natin
Ang nakalagay po doon sa verse 28, ang sabi, ang anak ng tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, no? Ang Panginoon, siya ang Panginoon maging sa araw ng pamamahinga, no? Ibig sabihin, bilang siya yung Panginoon, no? Siya lang yung makakapagsabi kung ano ang nararapat gawin sa araw ng pamamahinga, no? Kaya po, kung babalikan po natin yung nangyari kanina sa loob ng sinagoga, doon ay makikita, nakita ng Panginoong Hesus, no? Nakita niya at pinagaling ng Panginoong Hesus yung lalaking merong paralisadong kamay. Itong lalaki na to ay lalaki na nababagabag dahil meron siyang kapansanan, no? Meron siyang kakulangan sa kanyang sarili, no? At ang Panginoong Hesus po, bilang Diyos, alam niya yung kalooban ng bawat isa, no? Alam niya ang mga susunod na mangyayari, no? Alam niya na kapag ginawa niya yung pagpapagaling doon sa lalaki na iyon, no? Magbabalak itong mga Pariseo na to na magpaplano sila o magbabalak ng hindi maganda laban sa kanya, no? Pero maski alam niyang gano'n ang mangyayari, no? Ginawa pa rin niya, no? Sa kabila ng yung kahihinatnan na mangyayari sa kanyang sarili, no? Maging ito man ikapapahamak niya, ginawa pa rin niya na pagalingin yung taong yun, yung lalaking yun, no? Kung babalikan po natin doon sa verse na yun, no? Yung kalagayan ng lalaking paralisado ang kamay, no? Kung titignan natin siya, dahil paralisado ang kanyang kamay, no? Hindi niya ito magamit. Physically speaking, siya ay handicap, no? Siya ay may kapansanan. Kung titignan natin yung condition niya physically, hindi siya effective, no, bilang isang lalaki o manggagawa, no? Hindi siya effective. Sabihin, hindi normal yung pagkilos niya, no? Ito yung naging dahilan para maging dependent siya sa iba, no? Pwedeng yung sa pagbibihis niya, no? Or sa kilos niya sa bahay, no? Dependent siya sa iba, no? Kapag pinag-usapan naman po emotionally, ang naging epekto sa kanya nito, yung pagiging paralisado yung kamay, parang nagiging conscious siya sa sarili niya, no? Parang nararamdaman niya na mas mababa siya kaysa sa iba, no? Nagkakaroon siya ng inferior, no? Dahil nga dito sa kondisyon niya, parang naiinggit siya, no? Naiinggit siya doon sa mga normal na mayroong normal na katawan na mga kamay, no? At kung pag-uusapan naman natin, no, kung titignan naman natin spiritually, no, ano yung nagawa sa kanya nitong itong paghihirap niya dahil doon sa kamay niya, o yung kalagayan niya, no? Ano yung nagawa o naging epekto sa sarili niya, no? Dahil sa kanyang kalagayan, siya ay hindi effective, hindi siya normal, no? Naging dependent siya sa iba, kaya ang ginawa sa kanya nitong kalagayan niya ay lumapit siya sa Diyos, no? Lumapit siya sa Panginoon upang humingi ng tulong, no? Paano po natin nasabi yun? Kasi nung nabasa natin yon, no, ang nakalagay doon, ang sabi po ron, yung lalaking may paralisadong kamay, siya ay nasa loob ng sinagoga, no? Siya ay nasa loob ng sinagoga na kung saan itong lugar na to ay lugar ng dalanginan, no? Kung saan siya ay dumadalangin sa Diyos, at doon nga po siya nakita ng Panginoong Hesus. Masasabi din natin na bless, no? Bless ang paghihirap na nararanasan ng taong yun, no? Siya yung nagdala, yung kondisyon niya, dinala siya nito sa Panginoon, no? Bakit po natin nasabi yun? Sapagkat sa pamamagitan nitong problema o yung paghihirap niya, natuto siya na lumapit o humingi ng tulong ng Diyos.
Parang ganun din po tayo mga kapatid, no? Ganun din po tayo sa ating buhay, na kapag meron tayong nararanasang mga problema o kapighatian, no, natututo, no, kadalasan, karamihan, natututo na lumapit o humingi ng tulong sa Diyos, no? At sabi nga po, no, sa Santiago chapter 1 verse 2 to 3, no, ang sabi po diyan, mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, no? Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok, no? Kadalasan hindi natin maintindihan sa ating buhay, no, bakit may mga nangyayaring ganito, no? Ng pandemic, halos lahat, no, na problema, nagutom, humingi ng tulong sa Panginoon, no? Kung titignan natin yung social media, puro Lord, puro dahil nakaranas ng paghihirap, no? No? Kaya kung babalikan po natin dun sa verse, sa ating reference verse, verse 2 to 5, no, ang sabi roon, no, kung titignan po natin dito, no, nakikita po natin yung yung kahabagan, yung awa at habag ng Panginoong Hesus doon sa tao, no? Sabi nga po doon, no, na sinabi po ng Diyos sa verse 3, no, ang sabi niya po doon sa tao, halika rito, sabi niya, no? Pero kung titignan muna po natin yung sa verse 2, no, ang sabi doon, pinagmamasdan siya ng mga taong na naroroon, no? Tinitignan kung ano yung gagawin niya. Pero kung titignan po natin mabuti mga kapatid, yun pong mga taong nakapaligid sa kanya, lalo na po yung mga Pariseyo. Alam nila, aware sila na ang Panginoong Hesus ay mayroong awa at habag para pagalingin yung taong yun, no? Alam nila na kapag nakita ng Panginoong Hesus yung lalaki na may kapansanan, ito po ay pagagalingin niya, no? Nakakalungkot nga lang po mga kapatid, kung titignan po natin mabuti itong verse na to, itong mga tao na to, itong mga Pariseyo na to, hindi sila nakafocus, no, doon sa mabuting gagawin ng Panginoong Hesus doon sa tao na yun. Sa halip, nakafocus sila doon sa masama nilang gagawin o doon sa masama nilang balak laban sa Panginoong Hesus, no? At ganoon nga po yung nangyari, no? Dito sa verse na to, tinawag po ng Panginoong Hesus yung lalaki na yun upang pagalingin, no? Alam nitong mga tao na ito na pagagalingin ng Panginoong Hesus itong tao na may paralisadong kamay, no? Dahil alam ng Panginoong Hesus na itong tao na ito, no, ay nakararanas ng matagal ng karamdaman, ng hirap, ng kapighatian, no? Kaya po, kung titignan po natin, ang Panginoong Hesus po ay ang ating pong Panginoon, ang ating Diyos, no? Palagi po itong naaantig, no, sa ating kalagayan. Kumikilos po ang Panginoon, lumalapit po ang Panginoon sa mga pangangailangan natin, no? Pangangailangan ng mga tao, no? Sa verse 3 nga po, no, ang sabi po doon, no, ano ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa taong may kapansanan? Ang sabi niya, halika rito. Sabi niya doon sa tao na yun, no? Despite po doon sa mga kritisismo, doon sa mga pagpuna ng mga tao, no? Maski yung gagawin niya ay ikakapahamak niya, no? Alam niyang magiging epekto ng gagawin niya. Kasi ang nangyari nga po dito, no, nung ito ay ginamit laban sa kanya, nung nakipagsabuatan yung mga Pariseyo sa mga tauhan ni Haring Herodes, no? Kaya po yun pong pagtawag ng yung pong pagtawag ng Panginoong Hesus doon sa lalaki na yon, nung ito ay pinagaling niya, no? Hindi niya po inalintana, no? Sa halip doon sa pagtawag ng Panginoong Hesus doon sa lalaki, yun din po yung hindi lang po basta pagpapagaling, no?
iyon din daw po ay pagtawag ng pananampalataya ng lalaking iyon. No? No? Hindi lang basta siya gumaling, sumampalataya din yung lalaki na yun. No? Iyon po ang pinaka-importante sa lahat, mga kapatid. No? Ganon din po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. No? Tinatawag din po niya ang bawat isa. No? Ang sinasabi niya po sa atin ay halika rito. No? Kaya po sa verse 4, kung titignan po natin, habang pinag-uusapan siya ng mga tao at ng mga pariseyo, no? tinanong niya yung mga pariseyo, mga tao. Sabi niya, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ba ng mabuti o ang gumawa ng masama? No? Sa araw ng pamamahinga. No? Ang magligtas daw ba ng buhay o ang pumatay? No? Kagaya rin po yan sa ating buhay, mga kapatid. No? Tayo po bilang mananampalataya, no, sinasabihan po tayo ng Panginoon na it is always time to do good. No? Sa lahat ng oras, sa lahat po ng pagkakataon, gumawa daw po tayo ng tama. Hindi po yung gagawa tayo ngayon ng tama, bukas, hindi na. O gagawa tayo ngayong umaga ng tama, mamayang tanghali, mamayang gabi, hindi na. No? Kaya nga po, sinasabi parati, Christ-like life tayo, no? Na mamuhay tayo kagaya ng Panginoong Hesus. No? Kaya po sa verse 5, masabi po ron, masabi ng Panginoong Hesus doon sa lalaki, iunat mo ang iyong mga kamay, sabi niya. No? Ang nangyayari nga po, no? Yung paralisadong kamay ng lalaki, yung pangit niyang kamay, yung walang silbi, yung walang pakinabang, ito po ay gumaling. No? Ganon din daw po dapat tayo, mga kapatid, sa ating buhay bilang mananampalataya. No? Ilapit po natin ang ating mga kahinaan sa Panginoon, no? Upang bigyan niya tayo ng kagalingan. No? Kung tayo naman daw po, katulad ko, kapag ako po ay nagda-drive, medyo maiinitin po ang ulo ko eh. No? Kaya po, tuwing magda-drive ako, no, nagpe-pray muna ako, sinasabi ko, Panginoon, bigyan mo po ako ng kahinahunan. No? Turuan mo po ang aking puso na maging mahinahon, hindi maiinitin ang ulo. No? Turuan niyo po ang aking puso, ang isip, na maging mapagkumbaba. No? Kasi kadalasan, meron po tayong mga ganun. No? Madalas, yung pwedeng yung ating ugali, no? Yung ating kahinaan, ilapit po natin sa Panginoon. Or madalas, kung madalas ay nasanay na tayo na nagsisinungaling, no? Ilapit po natin yon sa Panginoon. No? Naturuan niyo mo ang aming puso, ang aming isip, na huwag nang magsinungaling. No? Or madalas naman, yung merong mga hindi magagandang lumalabas sa ating bibig, no? No? Ilapit po natin yun sa Panginoon. Sabihin natin na, turuan mo po kami na maging maayos yung or maganda yung mga lumalabas sa ating bibig, no? Or yung ating relationship sa ating pamilya, no? Ilapit po natin yun sa Panginoon, no? Kaya po wala po kasi tayong magagawa sa ating sarili. Kailangan po natin ng tulong sa Panginoon, no? Sa Panginoon lang po tayo lubos na magtiwala, umasa at dumepende, no? At katulad po ng paggaling ng paralisadong kamay ng lalaki na yon, no, ang ating din pong mga kahinaan, ang ating din pong mga yung pong ating mga kasalanan, no, magkakaroon din po ng kagalingan na nagbumula sa ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, kadalasan sa ating pong buhay, meron po tayong tinatawag na paralisadong kamay, no? Yun nga po yung ating kahinaan, no? Yung ating kahinaan, yung ating mga kasalanan, no? Kadalasan daw itinatago pa natin ito sa Panginoon. Huwag po natin itong itago, no? Ito po ay ipakita natin, no? Katulad nga nung sinabi ng Panginoong Hesus kanina, iunat mo ang iyong mga kamay, no? Iunat po natin yung ating mga kahinaan, no? Dahil po dito, no, itong mga kahinaan natin na ito po ay nakakaapekto sa ating buhay bilang mananampalataya, no? Nakakaapekto ito sa ating relasyon sa ating Panginoon, no? No? Pwede rin daw pong itong mga
kahinaan na to, yung ating takot, yung pag-aalala, or pwede rin pong yung ating mga health condition, no? Ilapit po natin ito lahat sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, no? Ang mensahe po sa atin ng ating Panginoon, no? Iunat daw po natin ang ating mga karamdaman, ang ating mga kahinaan, no? Ating mga kasalanan, no? Isuko po natin ito sa Panginoon, no? Ang ating karamdaman, yung mga takot, no? Kahinaan, ating mga kasalanan, yung mga kakulangan natin, no? Dahil sa Panginoon lang naman po tayo makakakuha ng kalakasan, ng kapayapaan, ng kagalingan, no? Ang gagawin po sa atin ng Panginoon, kagaya rin daw po ng ginawa niya doon sa lalaking may paralisadong kamay, no? Ito po ay pagagalingin niya, no? Yung pong dating mga hindi maganda, no? Naging maganda, no? Naging maganda uli, naging buo uli yung kamay ng paralisadong kamay, no? Ganon din daw po yung gagawin sa atin ng Panginoon. Kaya po, purihin po natin ang Panginoon. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa atin lahat.